Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 62 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay si Nyaki, sugatan at halos mawalan ng lakas, bigla niyang nasalubong sina Seras at Mimori. Agad niyang pinilit ang dalawa na tumakas, sinasabing isang nakakatakot na halimaw ang humahabol sa kanya, at siya na lamang ang gagamit ng sarili bilang pain para mabigyan sila ng oras. Ngunit napansin ni Mimori ang kanyang pag-aalinlangan, at naramdaman niyang may tinatago si Nyaki. Nang piniga siya ng tanong, napaiyak ito at umamin na hindi halimaw kundi mga tao ang talagang humahabol sa kanya, mga napakalakas na mandirigma. Ibinunyag niya na ang kanyang mga habol ay walang iba kundi ang Sword of Courage, isang lihim at pinakamakapangyarihang unit na tuwirang nasa ilalim ng utos ng Diyosa Vices. Ang kanilang lakas ay sinasabing kapantay ng pinakamalakas ng sangkatauhan, at nakilala sila matapos lipulin ang makapangyarihang Speed Clan noong sila ay mga bata pa lamang. Nanlamig ang puso ni Mimori sa revelasyong ito, at agad niyang naalala ang mga huling salita ni Eve Speed tungkol sa misteryosong mga umatake sa kanilang angkan. Ngayon, malinaw na ang Sword of Courage ang tunay na may sala. Ang galit ay kumulo sa kanyang dibdib. Sa pagitan ng kanyang panghihina, nagpatuloy si Nyaki sa pagbubunyag ng kanyang mapait na katotohanan. Hindi pala siya isang karaniwang demi-human, kundi isang divine beast na itinadhana upang maging susi sa pagbubukas ng daan papunta sa bansa sa dulo ng mundo. Noon, naniwala siya na ito ang nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, ngunit narinig niya rin ang malupit na katotohanan na kapag natapos na ang kanyang papel, siya ay papatayin. Hindi na napigilan ni Nyaki ang kanyang emosyon at tuluyang umiyak, inamin na ang tanging hiling niya ay muling makita ang kanyang mga mahal sa buhay kahit isang beses pa. Dahan-dahang pinunasan ni Seras ang kanyang luha, at sinabi na hindi siya isang pabigat, kundi isang dalisay at mahalagang nilalang. Sa kabilang banda, nag-apoy sa determinasyon si Mimori at nangakong poprotektahan siya. Iniwan niya si Seras upang bantayan si Nyaki, sinuot ang kanyang maskara, sumakay sa kabayo, at nanumpa na dudurugin ang mga salarin. Makalipas ang ilang sandali, nagkubli si Mimori sa mga palumpong at natanaw ang dalawang kasapi ng Sword of Courage, sina Toado at Birdwitcher. Alam niyang malalakas ang mga ito, kaya't maingat niyang nilapitan, nagkukunwaring isang sugo ng Diyosa Vices. Dinala niya sila sa usapan, unti-unting lumalapit hanggang sila ay mapasok sa saklaw ng kanyang mahika. Sa tamang sandali, pinakawalan niya ang kanyang paralyze spell. Pinatigil ang kanilang mga katawan habang ang kanilang mga ulo lamang ang nakadalaw. Gulat at galit ang dalawa, ngunit mumiti lamang si Mimori at ipinaalala ang kanilang mga kasalanan laban sa Speed Clan at kay Nyaki. Habang unti-unting natatabunan ng galit ang kanilang mga mukha, naglabas ng kanilang kabaliwan sina Toado at Birdwitcher. Ipinahayag nila ang kanilang paniniwalang ang mga demi-human at mga nilalang na mistulang tao ay mga halimaw na darating ang panahon ay pagtataksilan ang sangkatauhan. Para sa kanila, ang kanilang paglipol ay isang banal na katarungan. Ikinuwento nila kung paano, sa gitna ng massacre sa Speed Clan, sinabi ng kanilang pinuno na si Lewin Seal na walang saysay ang puot kung ito lamang ang nagtutulak. Kaya't ginawa nilang kasiyahan ang pagpatay, isang marahas na pagdiriwang na nagpuno sa kanila ng ligaya habang nagbubuhos ng dugo. Sa kanilang mga mata ay nagniningning ang fanatikong debosyon habang ipinagmamalaki ang dakilang Lewin. At tinangkap ang hikayatin si Mimori na sumama sa kanilang landas, ngunit lalo lamang umapaw ang galit ni Mimori. Ang bawat salita nila ay tila lason, ngunit ito rin ang nagpatunay na sila nga ang mga halimaw na lumipol sa Speed Clan at ngayoy tinatarget si Nyaki at ang iba pang mga nilalang. Sa malamig na tinig, idineklara niya na wala siyang pakialam kung tama o mali ang kanilang ideolohiya, ang tiyak ay sisirain niya sila. Ang kanyang katawan ay nanginig sa puot habang pinakawalan ang kanyang berserk power, at ang kanyang aura ay nagliyab ng matindi. Kahit pa ituring ang Sword of Courage bilang pinakamalakas ng sangkatauhan, tiniyak niya sa sarili na dudurugin niya silang lahat. Isa-isa hanggang walang matira. Para kay Nyaki,
Para sa alaala ng Speed Clan, at para sa kanyang mga kasama, hinding-hindi niya hahayaang makatakas ang mga ito mula sa kanyang paghihiganti. At dito nagtatapos ang chapter 62 ng Failure Frame. May sumusubaybay pa ba? Mag-comment naman sa baba at maraming salamat.